Maghiwalay na tayo. Hindi na kita mahal, Leslie. Natigilan ako sa pagkuha sa regalo ko sa bag ko para sa kanya nang sinabi niya yon. Nasa restaurant kami ngayon. Magde-date sana kasi birthday niya ngayon. At sa mismong birthday niya, sinabi niya yun sa akin. Ano? Napaayos ako ng upo. Anong hiwalay ang sinasabi mo? Ayoko na, Leslie. Hindi ka para sa akin. Masyado kang simple. Ni hindi ka marunong magdamit ng pang-sexy. Nahihiya na ako sa mga barkada ko kasi may girlfriend akong manang. Hindi ko matanggap yun. Umawang ang labi ko sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Makikipaghiwalay ka sa akin dahil lang doon? Tumaas ang boses ko. Babe! May iba na akong napupusuan, Leslie. Maganda siya, maputi, at sexy kung manamit. Girlfriend ko na siya ngayon, Leslie. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Ano? Jack! Tumayo siya saka malamig akong tiningnan. Tapos na tayo, Leslie. Huwag ka nang magabol sa akin dahil magmumukha ka lang desperada niyan. At umalis ka na rin sa apartment. Kunin mo yung mga gamit mo at huwag ka nang magpakita ulit sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya sa restaurant. Saka iniwan akong mag-isa na ngayon ay luhaan na. Ano bang nangyari at bakit bigla na lang? At may bago na siya. Kailan pa? Kailan pa niya akong niloloko? Talaga bang hiwalay na kami? Sino ang bago niyang babae? Bumuhos ang luha sa aking mga mata saka napayuko. Kinuyom ko ang kamao ko saka napatayo. Kinuha ko ang bag ko saka lumabas ang restaurant. Pupunta ako sa apartment. Ilang araw na akong hindi umuwi ron dahil nabisi ako sa bahay namin. Pero ngayon, uuwi ako ron upang kunin na ang mga gamit ko. Pero pagdating ko sa apartment, isang hindi inaasahang tao ang nakita ko. Isa siyang babae na sexy, maputi at maganda na nakaupo sa kama namin ni Jack habang nagsa-cellphone. Naibagsak ko ang bag ko sa lupa kaya't napaangat siya ng tingin sa akin. Kumunot ang noo niya. Sino ka? Kumulo ang dugo ko sa narinig. Sino ako? Ikaw! Sino ka? Ikaw ba ang babae ni Jack, ha? Namilog ang mata niya. Hayop ka! Sigaw ko at sa sobrang galit na nararamdaman ko, lumapit ako sa kanya saka siya kinaladkad palabas ng kwarto. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Love! Love! May baliw rito! May baliw dito! Paulit-ulit niyang sigaw. Ikaw palang dahilan kaya ako hiniwalayan ni Jack? Malandi kang babae ka? Bakit pinatulan mo pa alam mong may girlfriend na? Sigaw ko saka siya itinulak. Napaupo siya sa sahig dahil sa ginawa ko. Tiningnan niya ako at natawa siya na nagpakunot ng noo ko. Kaya naman pala hiniwalayan ka ni Jack? Kasi ang pangit mo. Just look at yourself. Ang pangit-pangit mo tapos nangangarap ka na habang buhay ka na magiging girlfriend niya. Magpasalamat ka na lang sana na pinatulan ka. Okay? Mas lalong kumulo ang dugo ko sa kanya. So, proud ka pa nakabit ka. Inayos niya ang buhok niya. Ang ganda ko, girl. Walang-wala sa yung kagandahan ko. Ah, talaga ha? Gandang-ganda ka sa sarili mo? Well, tingnan natin kung gaganda ka pa sa gagawin ko. Parang wala na yata ako sa aking sarili dahil bigla ko nalang hinawakan ng kanyang paa at saka hinila palabas ng apartment. Nagtitili siya sa ginawa ko pero para yata akong bingi. Help! Help me! Baliw ng babaeng to! Help me! Help me! Kumapit pa siya sa pinto kaya't natigil ako sa paghila. Lumapit ako sa unahan niya at hinila ang kanyang buhok. Ouch! 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 Aray! Hanggat hindi ikaw nagbabayad sa apartment na ito. Mas lalo kong hinilang buhok niya kaya't napatingala siya sa akin. Hindi ka pwedeng umapak sa apartment na ito. Maliwanag? Bumalik ako sa loob ng apartment at sinara ang pinto. Iniwang nakahandusay ang babae ni Jack sa labas. Umuwi ako sa amin na luhaan. As usual, sermon ang inabot ko kay mama. Sabi ko naman sa iyo hindi para sa iyong lalaking yun. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. May itsura nga yun pero tambay at palamunin pa.
Ikaw pang pinalayas, ganung ikaw naman ang nagbabayad sa apartment na yon. Binigyan ako ng tissue ni Tita Nerissa para punasan ko ang luha ko. Hindi ka rin kasi nakinig sa akin, iha. Mag-affirm ka na lang kasi. Bentang-benta yung beauty mo sa kanila. Morena! Mga exotic beauty! Humagikik siya. At bukod sa dollars ang pera ng mga affam, hindi rin sila magbebe sa ganda at kung gaano ka pang kasexy. Gusto nila maalaga. Kaya nga maraming mga Pinay nag-aasawa ng affam. Maiba nga lang na inaabuso, pineperahan lang. Huwag mong sabihan ng ganyan ng anak ko, Nerissa. Nakakainis kasi kayo. Bakit ba kasi kayo boyfriend ng boyfriend? Hindi naman kayo mauubusan. At kung mag-boyfriend kayo, sana naman yung matinot hindi palamunin lang. Nakakabuisit. Tama na nga yan, Linda. Parang ikaw pang na-heartbroken sa anak mo ah. Hinawakan ni Tita Nerissa ang kamay ko. Kapag maayos ka na, lumapit ka lang sa akin ha. Marami akong kilala na affam na naghahanap ng jowa. Baka ikaw nang para sa isa sa kanila. Huwag kang mag-alala. Malalaki naman ang mga talong nila at magagaling sa kama. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga saka bumulong. Marami ring pera. Mahinang pinalo ni Mama ng pamaypay si Tita Nerissa kaya't napalayo siya sa akin. Ikaw naman, sis. Suggestion lang naman yun eh. Ani Tita Nerissa. Ewan ko sa'yo, Nerissa. Ang mabuti pa sa'yo, ikaw na lang magjowa ng affam at mag-enjoy ka sa mga talong nila. Mukhang iyon naman talagang gusto mo. At huwag mong dinadamay ang anak ko. Natawa na lang si Tita Nerissa saka ako kinindatan. Sabihin mo lang sa akin ha. At saka siyang umisi. Ako nga pala si Leslie Bernardo. Isa akong fresh graduate at kasalukuyang nagtatrabaho bilang housekeeper sa isang hotel. Mag-iisang taon na sana kami ni Jack sa susunod na buwan. Ang kaso nakipaghiwalay siya sa akin para sa babaeng yon. Ang sakit lang kasi minahal ko siya ng totoo. Akala ko pa naman itanggap niya ako gaya ng pagtanggap ko sa kanya. Pero hindi pala. Nagtitiis lang pala siya sa akin habang naghahanap siya ng kapalit. Kahit heartbroken ako, nagtungo ako sa trabaho ko. Wala na kasi akong pera dahil binili ko ng regalo ni Jack na hindi ko man lang naibigay. Sapatos yun na gustong gusto niya. Original kaya't naubos ang ipon ko para sa pamilya ko. Ayos ka lang ba, Leslie? Tanong sa akin ni Arya na mapansin niya ang pagiging matamlay ko. Matamlay ka. Ayos lang ako. Tipid ko siyang initian. Pagod lang. Napangiwi siya. Bakit ka kasi nag-overtime? Hindi ba't hindi ka pang gabi? Ba't ka nag-overtime? Nagkibit balikat ako. Gusto ko lang magtrabaho kaya't nag-overtime ako. At para hindi ko na rin maisip si Jack at ang kagaguhang ginawa niya. Overtime ka naman pala eh. Linisin mo na lang yung isang kwarto. May isang guest yatang kauuwi lang at mukhang lasing. Nag-request kasi ng housekeeping kaya't ikaw na. Tumango ako at saka nagtungo na sa room na sinasabi niya. Pagdating ko sa room, napangiwi ako na bumungad agad sa akin ng isang lalaking nakahiga sa kama. Mahimbing ang tulog habang may nakapatong sa kanyang babae na hinahaplos ang kanyang braso. Love, paano naman kita pasasayahin kung tulog ka? Malambing na sambit ng babae at halos wala nang saplot ang kanyang pang-ibabang katawan. Dahil nakatibak pala siya at nakamedyas na mahaba na itim sa paa. Gising ka na. At humagikik ang babae. Girlfriend ka ba ng guest? Tanong ko na ikinatigil ng babae sa paghaplos sa lalaki. Iritado niya akong binalingan. Hindi. Anya sa ngumuso. Pero binabayaran niya ako para pasayahin siya. Mukhang hindi naman yata siya masaya dahil natutulog siya. Kababae mong tao pumapatong ka sa lalaking hindi mo jowa. Umalis ka nga riyan at maglilinis ako. Nagtatrabaho ako, no? Anya at saka inirapan ako. Maglinis ka na lang dyan at gagawin ko ang trabaho ko. Anong gagawin mo? Gagahasain mo ba? Tulog yan, no? Saka mo na gagawin ang trabaho mo kapag gising. Ani ko, medyo kumulo na ang dugo ko. Ayoko nang maingay sa trabaho ko. Nye. Buisit! Umalis ang babae sa pagkakadagan sa natulog na lalaki at saka padabog na lumabas sa kwarto. Napabuntong hininga ko saka napatingin sa lalaking tulog na tulog. Ano ba naman to?
Lumapit ako sa lalaki at nakita ko na umangat na ang ibabaw na damit niya. Kaya't na-expose ang kanyang abs. Naka, kung hindi ako dumating, baka pinagsamantalahan ka na ng babaeng yon. Gaga ba naman, gagawin ng trabaho tulog ang customer niya? Aba. Hinawakan kong laylayan ng damit ng guest saka ibinaba ito para matakpan ang kanyang abs. Ngunit nang akma na akong aalis, bigla na lamang gumalaw ang guest at saka nagmulat ng mata. Napalunok ako. Sorry! Why you didn't do your job? Malambing niyang pagkakasabi. I will pay you. Make me happy tonight. At napasinghap ako nang hawakan niyang kamay ko saka hinila patungo sa kanya. Ang resulta? Nasa ibabaw niya ako ngayon habang siya'y titig na titig sa akin. Namilog ang mata ko habang nakatingin sa guest na may bughaw na mga mata. Freaking kiss me! Anyat nang hinalikan niya ako ay bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Saka itinulak ang sariling palayo sa kanya at saka siya sinampal ng malakas. Mukhang nahimasmasan siya sa pagkalasing dahil sa ginawa ko. Umalis ako sa pagkakadaga niya. Did you just slap me? Hindi makapaniwalang tanong ng guest na ngayon ay nakaupo na sa kama. Come here, you bitch! I am paying for your service. Come here! Hindi ko na siya pinatapos sa kanyang pagsasalita dahil sinuntok ko siya sa muka. Dahilan ng kanyang pagka-knockdown. Diretso tulog ang guest kaya't natahimik at malaya akong nakapaglinis pagkatapos. Sana nga lang at malagpasan ko pa ito bukas dahil tingin ko mawawala na ako ng trabaho. Sobrang sama na ng tingin sa akin ng kano habang may cold compress na ang kanyang pisngi. Nandito kami ngayon sa opisina ng manager ko matapos magreklamo ang naturang AFAM. As a housekeeper, alam ko na hindi ko dapat yun ginawa. Pero bilang isang babae, may karapatan akong ipaglaban ang sarili ko. You punched me! Ani ng AFAM. That girl punched me! Kinuyom kong kamao ko. Hinalikan mo ko eh. Pinagkamalan mo pa akong bayaran? Sinong hindi gagawa nun sa'yo, ha? What? Napakurap-kurap siya. I don't understand you. Lintik ko? Mahina pa naman ako sa English. 75 lang ang grade ko niyan eh. You kiss me! Tinuro ko ang labi ko. You think I'm a... Tiningnan ko ang manager na ngayon ay tinaasan lang ako ng kilay. You think me is bayaran? I mean... Ano ba yung English ng bayaran? You think I'm a pokpok, but me is a housekeeper, not pokpok. Napapikit ako matapos sabihin yon dahil hindi yata tama ang English ko. I don't know what you're saying, young lady, but you punched me last night. Asik niya. You should be fired. Namilog ang mata ko. Fired? Why should I be fired? I didn't bomba the whole resort. No fire is caught because there is a extinguisher. Lord, kunin mo na lang kaya ako, nakakahiya. Kung alam ko lang na makakasalamuha ako ng mga AFAM, pwede sana nakinig na lamang ako sa mga teacher ko noon. Nakakabwisit. Don't worry, Mr. Jones. I'll give what's best for her. And what is it? She's fired. Umawang ang labi ni AFAM. No, you shouldn't do that. I only... Tanggal ka na sa trabaho, Miss Leslie. Namilog ang mata ko sa narinig mula kay manager. No buts. Dagdag pa niya ng akmang-aangal ako. Mr. Jones, come here with me. Natulala ako sa aking upuan. Alam ko na posible itong mangyari dahil sa ginawa ko pero hindi ko akalain na ganito pala kaposible. Tiningnan ko ang AFAM na ngayon ay titig na titig sa akin. Kumuyom ang kamao ko. Let's go, sir. Ani manager kaya't sumunod na ang AFAM sa kanya. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit ka ba kasi nag-overtime? Sermon na naman sa akin ni mama nang sinabi ko sa kanya na tinanggal ako sa trabaho matapos kong sampalin at suntukin ng isang guest. Kasalanan talaga yan ng walang kwenta mong ex eh. Sis, wag mo na nga sinesermonan si Leslie. May bulbul na yan. Nahihiya na yan dahil sa pagsisermon mo. Kalmadong sambit ni Tita Nerissa, saka ngumiti sa akin. Hindi mo na sana sinampal at sinuntok, iha. Paano kang magkakajowa ng AFAM niyan? Sana, go with the flow na lang. Bumalik ka na lang kaya sa bahay mo, Nerissa, no? Masamang impluwensya ka sa anak ko eh. Binibigyan mo ng ideya.
Hindi nga yan marunong mag-Ingles eh. Pala ko lang marka niyan. Asik ni Mama sabay tingin sa akin. O ano nang gagawin mo ngayon, wala ka ng trabaho? Pwede naman siya sa bar na tinatrabahuhan ko. Hindi pokpok ang anak ko. Mas lalo lamang tumaas ang boses ni Mama. Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Grabe ka naman, sis. Huwag mo naman sanang i-judge yung mga pokpokers. Kumakayod lang din naman sila sa buhay. Ani Tita Nerissa. Pero hindi ko naman gagawing pokpok ang anak mo dahil akong mapupukpok niyan. Ano lang, maging waitress, ganun. Grabe ka naman. Ayoko. Mas mabuti pang asikasuhin mo na lang ang car wash natin dito, anak, hanggat wala kang nahahanap na bagong trabaho. Ani Mama, saka tinaasan ako ng kilay nang aalmasan ako. Magrereklamo ka pa, binibigyan ka na nga ng trabaho? May sahod pa yun ha? Ako nang nahiya sa'yo eh. Ma, hindi naman po ako marunong maglinis ng kotse. Reklamo ko. Pero hindi ako pinakinggan ni Mama saka nagtungo na sa kanyang kwarto. Buwisit talagang kanuna yun. Siya ang dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho. Idadamay pa ako sa kalandian nila. Nako. Sarap mong itapon pabalik sa pinanggalingan mo. Hoy, senyora. Uubusin mo bang tubig? Babahan ng buong garahe sa katangahan mo dyan. Napatalon ako sa gulat at natauhan nang marinig ko ang sigaw ni Mama sa umaga. Kasalukuyan ko kasing nilalagyan ng tubig ang mga bakanting balde para sa magpapa-car wash. Self-service naman dapat ito eh, pero gusto yata akong pahirapan ni Mama. Nang tingnan ko si Mama ay sobrang laki na ng mata niya habang nakapamewang. Sa tabi niya naman ay si Tita Nerissa na humihikab pa. Kay aga-aga mo namang mag-rap sa anak mo, sis. May bol-bol na yang si. Tumahimik ka nga, Nerissa. Kung gusto mong tulungan ng anak ko, hala tulungan mo. Nakakasira ng umaga. Humagikhik si Tita Nerissa sa sinabi ni Mama at saka kinindatan ako. Kaya mo yan, fighting! At saka sumunod na kay Mama. Umangat ang gilid ng labi ko sa sobrang inis at saka nagpatuloy sa paglalagay ng tubig sa balde. Sa gitna ng paglalagay ko, narinig ko ang isang busina ng sasakyan. Binalingan ko ito. Mukhang magpapa-car wash. Inoff ko ang tubig sa kanilapitan ng kotse. Kinatok ko ito. Pagbukas ng bintana, agad ko itong tinanong. Magpapa-car wash ka? Binaba ng lalaki ang kanyang shades. Umawang ang labi ko't na paatras nang makita ko kung sino. Hi! Ngumiti siya. What are you doing here? Tama kaya ang English ko? No, come here! No, come here! I am here to wash my car. Nice to meet you again. Kumuyom ang kamao ko. Bakit ko ba nakitang ulit ang kanuna ito? Bago pa man ulit ako nakapagsalita ay narinig kong singhap ni Tita Nerissa. Oh, hello sir! Energetic na pagkakasabi ni Tita Nerissa sabay lapit sa amin. Are you here because of my niece? Anong niece? As in tuhod? Well, aside from car washing, yes. Napangiwi ako nang biglang tumili si Tita Nerissa sa kahinilang braso ko. Ay! My niece is very beautiful, isn't she? Anong klaseng tanong naman yan, tita? Ang itim nga ng tuhod ko tapos tatanungin mo pa kung maganda ba? She is. I'm here because I also want to talk to her. Anya at saka bumaba siya sa sasakyan. Napatingala kami pareho dahil sa sobrang tangkad ng afam. Parang hanggang dibdib lang yata ako. Tok daw! Kumindat sa akin si tita. Gusto niya makipag-usap, day. Umiling ako. Sabihin mo na hindi. Hinila ko ang braso ko at saka lumayo na sa kanila. Hey, wait! She doesn't want to talk to you, sir. She is in a bad mood. Kinuha kong hose para maituloy ang ginagawa ko kanina. Bakit ko nga ba ulit siya nakita? Kung wala lang talagang sagabal at marunong ako mag-Ingles ng tama, baka na-trash talk ko na ito. Pero sa sitwasyon ko ngayon, mas gusto ko na lang manahimik kesa ma-nosebleed. Hey, can we talk? I want to apologize about... Nang may humawak sa braso ko, napatulon ako sa gulat at sa hindi sinasadyang pagkakataon, napaharap sa humawak sa braso ko at natapat sa kanyang pagmumuka ang hose. Namilog ang mata ko samantalang ang afam ay napapikit sa aking nagawa. Napaatras ako saka napalunok.
Sorry. Matagal bago nakapagsalita ang Afam. Basang-basa na talaga siya. It's fine. Anyat nagmulat. But I don't have any extra shirts. Hoy, senyorita, bakit ka nagsasayang ng tubig? Anong nangyayari? Hindi paliguan dito, Diyos mio. Biglang natahimik si Mama nang makita niyang Afam. Mula sa galit na mukha, napalitan to ng pagkagulat. Sis, mukhang bet ng Afam na itong anak mo. Lumapit si Tita Nerissa sa gulat na si Mama. Humagikhik pa siya. Huwag ka nang ma-high blood dyan. Ang pogi ng Afam, te. Mukhang bubuhayin habang buhay ang anak mo. Oh, bakit yan basang-basa? Sasakyan niyang dapat na i-car wash mo. Ani Mama sa kalmadong boses. Wow ha, kalmadong-kalmado lang ha. Napatingin muli ako sa Afam na nasa akin pa rin ang tingin. You want house to exchange t-shirt? Napahaplos ako sa ilong ko pagkatapos. Tumango siya. Okay. Huminga ako ng malalim. Follow me. At nauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Sumunod naman sa akin ng Afam na may towel na dala. Bigay ni Mama. Binigyan ko siya ng t-shirt na binili ko dati para kay Jack. Pero hindi ko na ibigay kaya't sa kanya na lang. Mabuti at sakto lang sa kanyang katawan. Bukod doon, nag-blower din ako sa kanyang buhok para mapadali ang pagtuyo. Guilty na guilty ako. Hey, anya sa akin. I'm sorry about what happened. I'll do my best to bring you back to your work. Nagpatuloy lang ako sa pagbo-blower. Mas mabuti nang hindi na lamang magsalita para hindi masakit sa ilong. Hey, are you mad at me, miss? Can you talk? Nakinig lang ako sa kanya. Miss, nilingon niya ako kaya't ang pagmumukha niyang na-blower ko. Agad ko itong inilayot inis siyang tiningnan. Ano ba kasing kailangan mo? Napakurap-kurap siya. Ha? Napasapo ako sa aking noo. I don't want to talk. Me, no speak English. Me, no brain. Subok kong pagpapaliwanag. Umawang ang labi niya. Oh, that's fine. I can still understand you. No need to be shy. Speak what's on your mind. My mind, don't English. Humagalpak siya ng tawa sa sinabi ko. You're so funny. Napasimangot ako. You lap-lap my English, ha? No, your English is good. I understand. Inoff ko ng blower sa kabinalingan siya. Dan, you can go home now. I still want to talk to you. I want to say sorry. I don't want your sorry. Sabi ko at saka humalikip-kip. I lost my job. That's why I'm not an easy girl. Not pokpok. Pagputol ko sa kanya. I can't forgive you because my forehead is big and I want you to be difficult first before I forgive you after. Hindi ko alam kung tama bang English ko pero gusto ko muna siyang pahirapan bago ko siya mapatawad. Hindi ko naman siya kamag-anak para patawarin agad. At kahit sabihin pa niyang babalik ako sa trabaho ko, hindi na ako babalik dun. Pinatanggal na nga ako tapos babalik pa. Whatever you say, I say yes. Just accept my apology. Hindi namin personal na kilala ang naturang Afam na dahilan ng pagkakatanggal ko sa trabaho. Pero kung asikasuhin siya ni Mama at ni Tita Nerissa ngayon, parang mas anak pa nila ito kaysa sa akin. Nakapamewang ako habang nakatingin sa kanilang dalawa na nilapagan ng bagong lutong pagkain. Sir, you eat this. Very yummy. Nakangising sambit ni Mama sabay lapag sa adobong manok. Thank you. Why don't you join me? Tanong ng Afam. Napakamot si Mama sa kanyang buhok at sa kabinalingan si Tita Nerissa. Ano nga sinasabi niya? Bakit ayaw mo raw sumali sa kanya? Translate naman ni Tita Nerissa. Proud pa sa kanyang Ingles at saka sinagot ang Afam. No sir, your food is yours. We eat later. Oh, that's sad. Ani Afam at saka nang makita ko'y nagliwanag ang kanyang mata. Hey, join me here. Napairap lamang ako saka umalis na lamang. Bukod pala sa car wash, may business din pala si Mama na barbecuehan at saka paupahan ng apartment.
Kaya sa sumunod na araw, hindi na ako nagtataka na umupang naturang afam. Gusto niya raw kasing mapatawad ko siya kaya pahihirapan ko muna siya. Hindi ako basta-bastang tatanggap ng sorry ngayon, lalo na't kagagaling ko lang sa breakup. Sa katunayan dahil sa afam na yan, saglit ko ang nakalimutan na wala na pala kami ni Jack. What should I do for you to accept my apology? Tanong niya sa akin isang gabi habang niluluto ko ang isang chorizo na in-order ng isang customer. Hindi ko siya sinagot at saka tinanggap lang ang bayad ng customer. Paki-wait lang ha, sabi ko sabay ngiti sa kanya. Tiningnan ko ngayon ang afam na ngayon ay nakanguso na sa akin. What's that? Tanong niya. What's that kabayong budlat? Inirapan ko siya. Go away, come again another day. I want to buy that one too. Pinaypayan ko ang barbecue at saka inayos ang uling. I am staying here in the Philippines for months. So you will see me for months. Anya. I'm Charles by the way. Baliw bang lalaking to? Bakit ba siya salita ng salita? Hindi ba niya alam na kaya't hindi ko siya pinapansin dahil English siya ng English? College graduate naman ako pero hindi ako marunong mag-English. I mean nakakaintindi naman ako ng kaunti. Pero hindi talaga ako as in marunong talaga. At saka online class lang naman ako kaya iyon. Yung mga answer ko galing lang sa Google at Brainly. Hey, please talk to me. I don't want to go home guilty. I want to apologize and make it up to you. If you want me to punish me, go on. I don't mind. I deserve it. Nilakasan ko ang pagpaypay ko kaya't ang usok ay napunta sa kanya. Napaubo siya sa ginawa ko saka napalayo. Uy miss, pansinin mo na kasi yung afam. Interesado yata sa'yo. Sabi ng isang kumakain. Ay nako, wala yung interes sa akin. May kasalanan yan. At saka hindi nga ako marunong mag-English kaya wala rin akong masabi. Ni wala nga akong naiintindihan. Inilingan ko siya saka tinigil ang pagpaypay dahil baka masunog na ang chorizo. Kawawa naman, kanina pa yung tingin ng tingin sa'yo Gwapo pa naman ang binata O edi sa'yo na. Asiko, ikaw ang kumausap. Pagkatapos kong sabihin yun na ibinigay ko na sa isang customer ang order niya chorizo at saka umalis na ron. Ang afam, sumunod ba naman sa akin? Hey! What do you want? Sabi ko agad sabay harap sa akin. I said, me not speaking English. I can't speak spoken in dollar. I know, I understand. I just want to know if you will accept my apology or not. Not. Umawang ang labi niya. Then what should I do? You clean the place. Wash dishes, get woods, wash cars, cook barbecue, floor the wax floor, and no spoken in dollar. I will forgive you if you achieve it. Derechahan kong sabi pero hingal na hingal din naman dahil hindi ko alam kung tama ba yung English ko. That's many. Anya. Of course. Humalukip-kip ako at saka tinaasan siya ng kilay. You are the reason why me is jobless now. You do note the liar is my fake. That's why I offer you. I won't accept the offer of a man with no name. You do what I want, okay? Para siyang aso na tumango. Okay, go away. Ani ko saka nilagpasan na siya. Charles palang pangalan ng naturang afam. Isa siyang Amerikano kaya't may blue eyes siya. Sabi sa chismis, bago pa pala siya sa Pilipinas at mukhang naignorante lang sa mga babae. Kaya't sabi babayaran daw para pasayahin siya sa kama. Bakit hindi na lang siya naghanap ng girlfriend kesa magbayad? Less gastos pa. At isa pa, marami namang willing. Lalo na yung isang customer ko kanina sa barbecuehan. Bet yatang afam na yun. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa panibagong sermon ng aking mama mula sa labas ng aking kwarto. At kahit takpan ko pang tenga ko, dinig ko pa rin ang kanyang matinis na boses. Leslie, anong ginagawa mo't pinahihirapan mong foreigner dito sa sala ha? Nag-floor wax ba naman sa tiles natin sa sahig? Ikaw bang may utos nito ha? Kinatok ng malakas ni mama ang kwarto ko. Buksan mo nga itong pinto. Nagpapadyak ako at saka palabog na nagtungo sa may pintuan saka binuksan ng pinto. Ma! Tingnan mo nga rito. Sobrang pula na ng sahig natin. Alam ko na may atraso sa yung afam na yan.
Pero hindi naman tama ito. At isa pa, nagsorry naman na. Maghanap ka na lang ng trabaho at mag-move on sa nangyari. Umawang labi ko sa unang sinabi niya at saka lumabas ng kwarto. Namilog ang matakot na pasinghap nang makitang pulang-pulang tiles at saka nakita ko pa siya na fino-floor waxan ng sala na sahig. Nanlumo ako. Oh, tingnan mo! Sinabihan ko na natigilan niya pero ipinagpapatuloy pa rin. Ikaw ang maglilinis niyan, ha? Gusto kong makita na puti yan at hindi pula. Itong batang ito, may bulbul na't lahat wala pa rin sa tamang pag-iisip. Nang umalis si mamay, lumapit ako sa afam na si Charles. Tama na yan, ani ko. I won't stop. I want you to accept my apology. Anya habang nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. I will continue. Okay. I accept your apology. Stop it! Pagputol ko sa kanya. Stop it! Huminto naman siya sa kanyang ginagawa saka napatayo. Really? Yes, stop, look and listen, go away! Hindi pala magandang ideyang pahirapan ng afam na ito dahil mukhang ako pa yatang mahihirapan. Kaya kahit ayaw ko pa talagang tanggapin ang sorry niya dahil sa nagawa niya sa akin, tatanggapin ko na lang dahil ako lang talagang mahihirapan. Ngumiti siya sa akin at saka naglahad ng kamay. Then, can we be friends? No, agad kong sabi. You can go away now, me don't care. Pagkatapos kong sabihin yun ay nilagpasan ko na siya. Kumuha ko ng map sa labas at saka inis na nagmap sa tiles na sahig. Ang afam naman, tulalang nakatingin sa aking ginagawa. Parang napunta sa walang pagod niya sa pagpo-floor wax dahil sa ginawa ko. Sino ba namang kasing tangang magpo-floor wax sa tiles? Dapat dun siya sa hindi tiles na sahig namin. Hay! Charles, ano palang ginagawa mo dito sa Pilipinas? Sip-sip na pagkakatanong ni Tita Nerissa habang naghihiwa siya ng kalabasa. Katabi niya si Charles na inosenteng nakatingin sa kanyang ginagawa. Sobrang laki niyang tao dahil yung tuhod niya ay sakto na sa ilalim ng lamesa. Tita, ba't mo tinatagalog yan? Di yan nakakaintindi. Sabi ko. Sinubukan ko lang. Pagod na akong mag-English eh. Hindi naman ako English major. Ani tita sabay tawa. Charles, what are you doing here in the Philippines? Tanong muli ni Tita Nerissa. Vacation or finding a Filipina to marry? Humagikik si Tita Nerissa sa huli niyang sinabi. Well, I am here to have a vacation, sagot ni Charles. You should not waste your time here. There are so many places in the Philippines. We have Boracay and many more. Yeah, I actually planned that one, but things changed. Tumingin sa akin ng afam kaya't napaayos ako ng tayo. I have a new plan. At saka ngumiti siya sa akin. Simula nang umupa si Charles sa upahan namin, nabawasan ng pagsisermon ni Mama sa akin. Siguro dahil nahihiya siya. Dapat lang na mahiya siya dahil baka alis sa takot ang afam kapag marinig ang machine gun niyang bibig. Rat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 . Bigla tuloy pumasok sa isip ko si Mama na may machine gun sa bibig. At dahil wala pa akong mahanap na trabaho, sinabi ni Mama sa akin na pakisamahan ko muna ang afam para hindi mabor. Bakit ko naman siya pakikisamahan? Hindi naman kami magkakasundo. Okay sana kung magaling ako sa Englisyan pero hindi eh. Wala akong masabi. Pero kahit gano'n nag-e-effort ako na makausap siya. Bumili ako ng diksyonaryo at binabasa ito. Oh, you're reading a dictionary for you to understand me? Namilog ang matakot agad sinarang diksyonary nang marinig ko ang boses ni Charles. Nang binalingan ko ay nasa gilid ko na siya at ngiting-ngiti sa akin. No! Napalunok ako nang mapatingin ako sa kanyang bughaw na mata. At isa pa, nasa terasa kami kaya't kitang-kita na sobrang lapit namin sa isa't isa. Go away! Nag-iwas ako ng tingin. You don't need to learn English just to communicate well with me. Anya, saka naghila siya ng upuan sa tabi ko. You can teach me your language instead. Hindi ko siya pinansin at saka binuksan muli ang dictionary. By the way, do you notice something about my look? Sinilip niya ang mukha niya sa akin kaya't bigla akong nairita.
ba? Natigilan ako nang may mapansin ako. Nagpagupit ba siya? Ang pogi. Napakurap-kurap ako. You cut your hair? Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Yes, I did. Do I look good? Wala sa sariling tumango ako. Yeah, good. Very good. I want to make myself look handsome for you. Anya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Am I handsome? Nang magkatinginan kami ay saglit na tumigil ang tibok ng puso ko. Nakakaakit ang kanyang mata na bughaw. Parang nang aakit. Ito na bang sign? Ito na bang sign na mag-aafam ako? You are pogi. Kumunot ang noo niya. Pogi? Mahina akong tumango. Yes. What's pogi? Handsome. Sagot ko agad. Ngumuso siya. I heard your mom told the guy outside, putangina? What does it mean in English? Putangina? Mura yun ah. Ano nga ba yung English ng mura? Expensive ba? Huminga ako ng malalim. Putangina is mura and mura is cheap. So the meaning is cheap. Oh, tumangutango siya. That's why my rent is putangina. That's nice. Yes, very nice. Naglahad muli siya ng kamay. Then, can we be friends? You know, I will only stay here for months, and I don't want to go home with a heavy heart. So I hope you will give me a chance to be your friend. Ayoko rin naman ng away dahil wala akong pang-rest back. At naka-move on na rin naman ako sa pagkawala ko sa trabaho. At malaking tulong din ang pagkainis ko sa kanya dahil hindi na masyadong masakit sa dibdib ang paghihiwalayan namin ni Jack. Okay. Tinanggap ko ang kamay niya. We are friends now. Hindi naman pala gaanong kasama si Charles, lalo na nang makilala ko na siya ng unti-unti. Siguro, na bad impression lang ako sa kanya dahil ang pangit ng unang pagkikita namin. Saka na lang ako maghahanap muli ng trabaho kapag aalis ng AFAM sa bansa. Hanggat nasa poder pa kasi namin siya, parang nakakahiya kung hindi siya i-entertain, lalo na't hindi naman siya bumabiyahe sa iba-ibang lugar sa bansa. Parang nakastick lang siya rito, which is not good. Sayang naman yung oras niya. Do you want to go to another place? Tanong ko sa kanya saka pinakita ang isang magazine. So that your time here is worth it. Napasinghap ako nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Nandito kami ngayon sa terasa, nagkakape, at nagsuggest ako sa kanya na mag-travel. Niliitan niya ako ng mata. Why? Do you wanna go with me? Go with you? Me no money and no try to ride airplane. Sambit ko agad. But you can! Traveling alone is boring. If you'll come with me, I'll go and travel. Anya sabay ngisi sa akin. Now tell me your decision. You don't need to pay everything. It's all on me. At saka kinindatan niya ako. No, tanggi ko. Thank you so much. No thanks. If you want, you can bring your family for you to trust me. Anya. Bring? You no money. I have lots of money, baby. Anya sabay hawak sa baba ko. Tell me your decision and we will travel. Sinabi ko nga kay Mama at Tita ni Risa ang sinabi ni Charles. At ang ikinagulat ko, si Mama agad ang unang pumayag. Go na agad! Sino ba naman ang hindi papayag? Makakasakay na ako ng eroplano sa unang pagkakataon. At libre pa ng AFAM. Ani Mama. At hindi natin siya pineperahan dahil siya naman ang nag-offer nun, ha? Hindi lang natin sinasayang ang grasya. Naku, excited ako iha. Magagamit ko ng 2-piece na napalanunan ko online. Excited na sambit ni Tita Nerissa sa akin. Sigurado ako na type ka ng AFAM na yun. Diyos me, huwag ka sana maging bobo at patulan mo agad. Walang-wala yan sa ex mong tambay. Isa pa, malaking jackpot dahil lahat malaki. At ano na namang malaki ang pahiwating mo ni Risa? Tanong ni Mama. Tuturuan mo na naman ng kamanya ka ng anak ko? Malaki ng anak mo, Linda. Sis naman. Baka nga nakakita na yan ng Or worst, nakahawak na. Pumula ang buong mukha ko sa sinabi ni Tita Nerissa.
Minsan ko nang nakita ang Junjun ni Jack nung sinubukan naming magjugjugan. Syempre, live-in kami kaya't gagawin sana namin yun. Pero hindi natuloy dahil hindi tumatayo ang kanya. Kaya't palagi niyang sinisisi sa akin dahil ako raw ang dahilan. Dahil hindi ako sexy o ano. Basta ganun. Tama na nga yan. Saway ni Mama. Sabihin mo kay Charles na sasama tayo kung okay talaga sa kanya. Pero mas mabuti na siya lang talagang mag-isa para mas ma-enjoy niya ang Pinas. Huwag ka na nga lang umalma, Linda, sis. Ito na nga ang pagkakataon mo na magtupis rin eh. Ipakita mo sa lahat na kahit kulubot na ang balat mo, slay pa rin ang mema. Mas maganda nga kung may tiba ka sa mga beach eh, para kitang-kitang kagandahan ng iyong tinatagong chocolate hill sa likod. Lintik ka ni Risa. Kung kulubot ang balat ko, mukha ka namang babae na may harina sa buong mukha. Mahiya ka nga sa sarili mo. Tingnan mo yung mukha mo. Maputi tapos pagdating sa leeg maitim. Sana nilagyan mo na lang lahat ng katawan mo ng pampaputi. Buisit! Humagikhik si Tita Nerissa na mag-walkout si Mama pagkatapos. Eto talagang dalawang ito. Pumayag ka na, iha, ha? Ani Tita Nerissa sa akin. Maghahanda na ako. Sinabi ko na kay Charles na papayag si Mama sa gusto niyang mangyari at sobrang halata sa kanya ang kasiyahan. Hindi ko maiwasang ma-curious sa kanya dahil sa kanyang reaksyon. Is it your first time in the Philippines? Tanong ko sa kanya habang papatungo kami sa palengke sakay ng kanyang kotse. Yes, sagot niya habang nasa daan ng tingin. It's my first time hanging out with a family. Ngumuso ako. Not a family, only me, Mama, and Tita Nerissa. No father. It's fine. I don't have a family. Anya na nagpatigil sa akin. So, I'm happy that you are all coming with me. Sumikip ang dibdib ko sa nalaman. Wala pala siyang pamilya. Bakit kaya? Nasaan kaya yung pamilya niya? Iniwan ba siya o nasa langit na? Yun ang nasa isipan ko kaya't hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa palengke. Kinakailangan niya pang kumaway sa harap ko para matauhan ako. We're here! Anya sabay ngiti. Let's go. I don't know anything about this place, so you will be my tour guide. Napakurap-kurap ako saka tumango. Lumabas na kami sa kotse at sa unang pag-apak pa lamang, pinagtinginan na agad kami ng mga tao. Hoy Leslie, afam mo? Tanong agad sa akin ni Matilda, isa sa mga tindera ng gulay sa palengke. Ang gwapo ah, naka-jackpot ka. Naku, wag kang chismosa dyan. Hindi ko siya afam. Sabi ko. Naku, wag ka nang mahiya. Normal yan dito eh. Afam na lang talaga para makaraos sa buhay ano. Huminga ako ng malalim. Hindi naman kami gaanong kahirap para afam na lang ang pag-asa, Aling Matilda. Binalingan ko si Charles na ngayon ay kuryoso nang nakamasid sa paligid. Agad-agad talaga siyang mapapansin dahil sa angking niyang kagwapuhan at saka matangkad pa. Pati ang mga babaeng may kasamang jowa nila, natulala na. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Where are we heading? Tanong niya sa akin nang makita niyang nakatingin na ako sa kanya. We'll buy meat, right? Yes, sagot ko. Let's go. At nauna na ako sa kanya para naman makasunod siya. How much is this? Tanong ni Charles sa isang tindera nang mapahinto kami sa souvenir shop. I want this one. Tukoy niya sa ukulele na keychain. Very affordable, sir. 20 pesos only. Sambit ng lalaki sabay ngisi. How much you will buy, sir? That's putting na. Parehas kaming nagulat ni Kuya sa sinabi ni Charles. At nang mapagtanto ko nung ibig niyang sabihin, bigla akong nahiya. Grabe naman yan, minumura ako ng apam mo, ma'am. Ani Kuya't natawa pa. Pasensya na Kuya ha, nagkakamali po kayo ng pagkakaintindi. Ang meaning nun sa kanya ay mura po, mura ang bilihin nyo. Oh! Tumangutang si Kuya sa kabinalingan si Charles na takang-taka sa amin. Yes sir, this keychain is putang ina. And because it's putang ina, please buy it sir. Of course, I'll buy all of it. Namilog ang mata ni Kuya. Really, sir? Yes,
Because it's putang ina. Kinagat ko na lamang ang ibabang labi ko saka nag-iwas na lamang ng tingin. Bukod sa keychain, bumili rin si Charles ng t-shirt na may tatak. It's more fun in the Philippines. Matapos naming mabili ang karne na siya namang dahilan kung bakit kami nandirito, bumalik na kami sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang kotse. Ngunit sa gitna ng aking paglalakad, napahinto ako nang makita ko ang taong dahilan kung bakit ako nasaktan. Yakap na yakap ng bagong babae ni Jack si Jack habang kumakain sila ng ice cream. At habang tinitingnan ko sila, sumikip ang dibdib ko. Do you know them? Napasinghap ako at agad binalingan si Charles na kunot ang noo. Hindi. Tara na. Leslie! Umawang ang labi ko at agad binalingan ang may-ari ng boses na iyon. Nakita ko na nakatayo na si Jack mula sa pagkakaupo at saka lumapit sa akin. Sumunod naman ang bagong babae niya. Oh! Humagighik ang babae. Hindi lang pala ikaw ang kayang maghanap ng iba, Jack my love. Naghanap rin ng afam ang ex-girlfriend mo, oh. Kumuyom ang kamao ko. Ano bang kailangan nyo? Boyfriend mo ba ang afam na yan, Leslie? Agresibong tanong ni Jack sa akin. Kailan ka pa naging mukhang pera, ha? Kumulo ang dugo ko sa narinig. Anong sabi mo? Mukhang pera? Hey, what's going on? Litong-litong tanong ni Charles ngunit hindi ko siya pinansin. Oo, mukhang pera. Wala pang isang buwan simula na mag-break tayo pero naghanap ka na kagad ng... Naririnig mo ba yung sarili mo? Ha! Natawa ko. Bakit? Ikaw lang bang kaya maghanap ng iba? Hoy Jack, wala na tayo kahit wala ka ng pakialam sa akin. Pinalayas kami ng landlady. Putol sa akin ni Jack. Wala na kaming matitirhan dahil pinalayas din siya ng kanyang asawa sa kanila. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Jack. Asawa? May asawa ang babae ni Jack? Meaning, kabit si Jack? Ngayong nakita na kita, manghihingi sana ako ng pera sa iyo eh. Total, may afam ka naman pala. Hindi ko na siya pinatapos at saka sinampal siya ng malakas. Napasinghap ang babae sa ginawa ko kay Jack at agad niya itong dinaluhan. Tumulo ang luha matapos ko yun gawin. Walang hiya ka? Sabi ko habang tumutulo ang aking luha. Mga walang hiya kayo! Hey! Hinawakan ni Charles ang aking balikat saka pinaharap ako sa kanya. Namilog ang mata niya nang makita niya akong lumuluha. Why are you crying? What did he do? Let's go! Ani ko saka kinuha ko ang kanyang kamay. They're nothing. Ako na mismong naghila sa litong-litong afam patungo sa kanyang kotse. At sa loob, doon ko sinabi sa kanya. He is my ex-boyfriend. Paninimula ko. We broke up because he found another girl. Binigyan niya ako ng tissue nang tumulo ang luha sa aking mata. Tinanggap ko naman agad saka pinalis ang luha. Why are you crying? He's not handsome? Anya na ikinatawa ko. Oo nga eh. Ngayon ko nga lang na-realize na ang pangit pala niya ngayong hiwalay na kami. Napayuko ako. I don't know what you're saying but I'm here. I may be a stranger but I can be your shoulder. You can tell me everything. You can cry or shout. I don't care, Leslie. Napatingin ako sa kanya. Cry. Time will come you'll see yourself finally healed from the pain. Anya saka ngumiti sa akin. Masasabi ko na mabuting tao talaga si Charles dahil kahit ang pangit ng English ko o kahit halos hindi niya ako naiintindihan, nakikinig pa rin siya sa akin. Ito ang unang pagkakataon ko na mag-open up sa isang tao na hindi ko kilalang masyado. May language barrier mang namamagitan, pero ramdam ko ang pagkagaan ng pakiramdam ko matapos kong ilabas ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. It's best for you to unwind, Leslie. Anya nang makarating na kami. I'm glad that you and your family said yes to my offer. It's a perfect time for you to finally forget about that ex of yours. Wala naman akong masyadong naintindihan sa kanyang sinabi. Tumango na lang ako para matapos na. Naghanda na ako para sa pag-alis namin bukas. Oo, bukas ang alis namin patungong Boracay at sasakay kami ng airplane. First time naming lahat bukod kay Charles kaya't feel ko mag-iingay si Tita Nerissa for sure.
Bakit kaya lumilipad ang eroplano? Tanong sa akin ni Tita Nerissa habang tinutulungan niya ako sa pag-iimpake ng mga gamit. Hindi naman gumagalaw ang kanilang mga pakpak. May alam ka ba dyan, Leslie? Ewan ko, tita. Sabi ko sabay amoy sa dadalihin kong perfume. Hindi ako nakinig sa leso nung college. Bobo ako kahit wag ka sa akin magtatanong ng mga ganyan. Inangat ni Tita Nerissa ang nakita niyang swimsuit. Uy, suotin mo ito ha. Para naman maglaway ang afam sa'yo. Uminit ang pisngikot agad inagaw mula sa kanya ang swimsuit ko. Hindi ako magsuswimsuit ano? Ano bang susuotin mo, pang madre ba? Pupunta tayo ng Boracay. Beach yon kaya't dapat mag-swimsuit ka. Ani Tita Nerissa. At sigurado ka ba na hindi mo siya afam? Hindi nga po. Hindi mo ba siya gusto? Natigilan ako sa kanyang tanong. Ha? Hindi mo ba siya gusto? Bakit niyo po ba tinatanong? Wala lang. Anya. Ang gwapo kasi ng binatang afam na yun tapos ang bait-bait pa. Kung ako sa'yo, lalandiin kong afam na yun eh. Minsan ka lang suswertehin sa lalaki kaya't i-grab mo na. Ewan ko sa'yo, Tita Nerissa. Gwapo naman po si Charles pero gusto ko siya. Inaasahan niya na ang dugtong ko. Magmo-move on muna ako bago ako magpapasok ng lalaki sa buhay ko. Tita, hindi naman mahirap magustuhan si Charles dahil mabuti naman siyang tao. At kung siya nang para sa akin, di tatanggapin ko. Napailing ako pagkatapos at saka tinapos na ang pag-iimpake. Ito rin ang unang pagkakataong ko na lalabas ng bayan. Hindi rin naman siguro masama ang sumama, lalo na't hindi ito palaging mangyayari. At wala naman sigurong gagawing masama si Charles sa amin dahil siya lang naman mag-isa. Marunong naman akong mangarate kung may balak siya sa amin na masama. Tita, Leslie, lumabas ka dyan! Namilog ang mata ko nang marinig ko ang sigaw na yun mula sa labas at napatayo. Nagkatinginan kami ni Tita Nerissa. Sino yun? Tanong niya. Napalunok ako dahil sa boses pa lang, alam ko na kung sino na. Babe, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo. Bumalik ka na sa akin. Lumabas ako sa bahay kasama si Tita Nerissa at nadatnan ko siyang kaharap si Mama na nakapamewang na. Umalis ka na rito. Hindi na babalik sa iyong anak kong hayop ka. Bakit ka babalik sa anak ko? Dahil wala ka nang matitirhan? O bakit? Hindi ka magpagasta dun sa babae mo. Bakit sa anak ko na naman ikaw lalapit, ha? Wala na yung trabaho. Umalis ka na rito kung hindi papabarangay kita. Nang makita ko ni Jack, lumiwanag ang mukha niya at agad na lumapit sa akin. Babe! Ngumisi siya at amoy na amoy kong alak sa kanyang hininga. Lasing to. Bumalik ka na sa akin. Iniwan ko na siya. Nagsisisi na ako eh. Bumalik ka na. Bumalik ka dun sa loob, Leslie. Huwag mong kakausapin yan. Asik ni Mama. Hinawakan ni Jack ang kamay ko. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Hindi ko naman siya mahal. Ikaw ang mahal ko, Leslie, kaya bumalik ka na sa akin. Hoy, Jack. Huwag mo nang guluhin tong si Leslie, ha? May afam na yan, oy. Mas gwapo at mas mapera pa sa'yo. Singit ni Tita Nerissa. Kung hindi ka babalik sa akin at sasama ka sa kanaw na yun, pinapatunayan mo lang sa akin na mukha kang pera, Leslie. Anya saka hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Bumalik ka na sa akin. Huminga ako ng malalim bago ko siya tiningnan. Hindi na ako babalik sa'yo, Jack. Katulad ng sabi mo, hindi mo na ako mahal at ako rin. Wala ka ring puwang sa puso ko. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. So pinatutunayan mo nga na mukha kang pera. Hindi ako mukhang pera. At saka hindi ko boyfriend si... What's happening here? Sabay-sabay kaming napalingon kay Charles nang makita na kalalabas lang nito sa kanyang apartment. Mukhang nadistorbo namin. Iho, no happen here. Ani Mama na medyo nataranta. It's a buang, crazy man. Nanliit ang mata ni Charles saka bumaba ang tingin sa kamay kong hawak ni Jack. Oh, the ex-boyfriend is here. Ani Charles. Umigting ang panga ni Jack at saka binitawan ng kamay ko. Lumapit siya sa akin at napatili ako nang bigla niyang sinuntok si Charles sa mukha. Jack! Sigaw ko. What the heck is wrong with you? Galit na sambit ni Charles at saka inisang suntok si Jack. Kaya't na-knockout agad ito.
Saka nawala ng malay. Nalaglag ang panga nila mama sa nangyari. Patay na ba yan? Natatakot na tanong ni Tita Nerissa. He's not dead. Ani Charles sabay lapit sa akin gamit ang kanyang nag-aalalang tingin. Hinawakan niya ako. Are you okay? Tumangutango ako. Okay lang ako. Thank you, Charles. You knocked out the crazy man. Very good. Very good. Ani Mama sabay palakpak. Thank you very much, ha? Kinagat kong ibabang labi ko sabay tingin muli kay Charles na ngayon ay namumungay ang mga matang nakatingin sa akin. Are we still going tomorrow? Tanong niya. Oo naman. Ani ko. Nag-iimpake na nga ako eh. Tiningnan niya lang ako. Awkward akong tumawa. I mean, I already packed my things. Tumango siya saka ngumiti. Good. I'm also excited for tomorrow. Kinuha ng barangay tanod si Jack nang magkaroon muli ito ng malay. Gulat na gulat siya nang makita na may black eye na siya sa kanyang pagmumukha. Binantaan na rin siya na kapag aapak muli siya sa lupain namin ay kakasuhan siya. Mabuti na rin yun para hindi na talaga siya makalapit sa akin. Kinabukasan nagtungo na kami sa airport at kita ko kung gaano kalaki ang mga mata ni Mama. Grabe! Ang ganda! Ani Mama. May cellphone ka naman anak. Picturean mo nga ako. I'll take a picture. Presenta ni Charles at ipinakita ang kanyang phone. All of you. Picture na tayo! Bilis! Lumapit agad si Tita Nerissa kay Mama para sana sumali sa picture. Pero itinulak lamang siya ni Mama. Huwag kang pabida, ako muna. Asik ni Mama at nag-post na parang jejemon. Ako nang nahiya para sa kanilang dalawa. Sorry about them. Ani ko kay Charles matapos niya itong picturean. It's our first time. It's fine. At nagulat ako nang iniangat niya ang kanyang phone at iniharap ang camera sa amin. Let's have a selfie. Saglit na tumigil ang pagtibok ng puso ko lalo na nang mapagtanto na sobrang lapit namin sa isa't isa. For what? For memory, I guess. Before I go back to my homeland. At least I have a picture with the most beautiful girl I met here in the Philippines. Anya. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. To think na aalis na siya pagkatapos ng pagpunta namin sa Boracay. Hindi ko maiwasan ang mapaisip kasi alam ko na hindi na ulit kami magkikita pagkatapos nito. Tumango agad ako. Sige, let's have a picture. Pagkatapos naming magpicture ay sumakay na kami sa eroplano at pati sa pagsakay, nagtatalo pa rin sila Mama at Tita. Kaya't sinaway na sila ng ibang sumasakay. Pagdating namin sa Boracay, hindi na agad nagsayang ng oras sila Mama at sinuotan nila ang kanilang best outfit. So many foreigners? Wala sa sariling sabi ko habang nakatingin sa mga dumaraang mga afam. Maybe you can find a friend here? No, I don't need friends. Anya saka uminom sa kanyang buko juice. Nakaupo lang kami sa buhangin habang tinatanaw ang dagat. Hey, do you want to, have a date with me? Napasinghap ako at saka napatingin sa kanya. Date? Kinagat niya ang ibabang labi niya bago tumango. Yeah. Why? Tumingin siya sa aking mga mata. Because I like you, Leslie. I want to be your boyfriend. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I want to be your man. Dagdag pa niya. If you want me as your man too, I will come back here in the Philippines. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Wala akong masabi. Nagulat talaga ako. So, do you want to have a date with a foreigner? Hinawakan niya ang kamay ko. I'll respect your decision if not. Okay. Pagputol ko sa kanyang sinabi at saka bumuga ng hangin. Let's have a date. Ngumiti siya sa akin at saka pinagsalikop ang aming kamay. Nag-date nga kami ni Charles at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng espesyal. Hindi special child ha. Kumbagay parang pinaramdam niya talaga sa akin na para akong isang reyna. Kasi gentleman talaga siya. Kumpara sa date namin ni Jack dati, parang ako pa yatang lalaki sa aming dalawa. Bakit ko nga ba yung nagustuhan in the first place? Ay,
Akala ko'y sa Boracay lang kami pupunta pero nagulat na lamang ako nang may plane ticket na for Cebu. Kaya ayun, pagdating namin doon, nagtungo agad kami sa Mualbual. Ang ganda! Sabi ko habang nakatingin sa videos namin habang nasa ilalim ng dagat. Nag-scuba diving kasi kami kanina. Parang gusto kong umulit. Naramdaman kong pag-akbay ni Charles sa akin kaya't napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Did you enjoy our date? Tanong niya. Yes. Agad kong sabi dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Then, can I kiss you? Umawang labi ko sa tanong niya. Nakita ko ang paglunok niya at ang pagbaba ng kanyang tingin sa aking labi. Can I? Tanong niya muli. Uminit ang pisngi ko lalo na't kami lang dalawa sa kwarto na ito at baka kung ano pang mangyayari. Okay, but kiss only. Sabi ko saka pumikit agad. Naghintay pa ako na may dadapo na kiss sa aking labi ngunit walang dumating kaya't napamulat ako. Nakangiti na siya ngayon. You didn't kiss me. Because I don't want to kiss you like that. Anya saka hinapit ang bewang ko papunta sa kanya. I want to kiss you like this. Hinawakan niya ang baba ko. I want to kiss you slowly. At unti-unti akong napapikit nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. At nang lumapat sa akin ang kanyang labi, napapikit ako saka napahawak sa kanyang braso. Ogoy! Nag-kiss na talaga sila sis Linda. Mukhang magkakaapo ka na ng blue eyes. Narinig kong sabi ni Tita Nerissa. Hayaan mo sila, maghanap ka rin ng sayo Nerissa. Maraming afam dito baka gusto mong kumuha. Narinig kong sabi ni Mama. Nang humiwalay ang kanyang labi sa akin, hinawakan niya ang mukha ko. Do you want to be my girlfriend? Tanong niya. Panibagong pagtambol na naman ang aking puso ang narinig ko. I want to know your answer before I go back to my homeland next week. Wika niya. So, I want to know whether I am rejected or not. Humigpit ang hawak ko sa braso niya. You'll be back in the Philippines? If there's a reason for me to go back, then I will. Anya sa akin. Now answer me first. Di sige. Sige? Tumaas ang kanyang kilay. What's that? Okay. Sabi ko sabay tingin sa kanya. I am your girlfriend now. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Really? Tumango ako. Yes. Oh gosh, finally! Namilog ang mata ko nang lumakas ang kanyang boses. I have a girlfriend now! Hey, you slow your voice! Saway ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang English ko. Ang English ng mahina is slow naman siguro. Kaya gusto kong ipahiwatig na hinaan ang boses niya. Hay, ano bang i-expect sa mga taong 75 ang English? You are my girlfriend now, huh? Anya, at sinawakan ang kamay ko. Thank you. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka tumangulang sa kanya. Bakit ko pa nga ba patatagalin? Aalis na siya next week at ayoko na wala kaming connection sa isa't isa. Bukod dun, tingin ko kailangan ko na talaga ng bagong lalaki sa buhay ko. At kailangan ko na rin magpa-enroll sa English class nang makausap ko naman na maayos tong boyfriend ko. Last stop namin sa Puerto Princesa, Palawan. At doon, sinulit namin ang lahat. Alam na nila Tita Nerissa at Mama na boyfriend ko na si Charles. Habang si Mama ay nabibilisan sa pagsagot ko, si Tita naman ay proud na proud. Dapat lang talaga na sagutin mo agad. Anya pa. Bakit mo pa patatagalin kung nagkakagustuhan na kayo, hindi ba? At saka hindi naman Pinoy si Charles para paghihintayin mo pa ng matagal. Hindi sila ganoon. Anak, lumapit si Mama sa akin. Hindi ako tutol sa relasyon ninyo. Pero sana bago mo siya sinagot, dapat matuto ka munang mag-English ng maayos. Masyadong nakakahiya Grabe ka naman sis, ang perfectionist mo. Ikaw rin naman hindi magaling sa English Singit ulit ni Tita Nerissa. Hindi naman siguro siya marurong grammar. Kapag uungol ng anak mo, hindi ba? Like, tapos sasabihin ba ni Charles na, wrong grammar. Dapat,
Pinalo ni Mama si Tita Nerissa sa balikat kaya't lumayo ito na tawang-tawa. Pulang-pula naman ang mukha ko at saka napatingin kay Charles na ngayon ay nakangiti na sa akin. I heard there's a festival in here. Anya sa akin. Can we watch it? This will be our last day. Since 2 days from now, I am going back. Of course. Pinagsalikup ko ang kamay namin. Let's go? Sa huling destinasyon namin, bukod sa nagpunta kami sa cave ay nanood din kami ng festival. Sobrang dami ng tao at kitang-kita ko sa mga mata ni Charles na masaya siya sa mga nakikita niya. Why you didn't take pictures? Tanong ko sa kanya habang papauwi na kami sa room na nirenta namin sa isang resort. Gabi na't magkahawak kami ng kamay. Because I'll be back here. Anya sa akin. I don't need to take a picture because I'll be back here in the Philippines for you, my lady. Huminto ako sa paglalakad at saka humarap sa kanya. Humarap din siya sa akin at ngayong magkaharap na kami, kitang-kita talaga na ang tangkad niya talaga. Charles, tawag ko sa kanyang pangalan. Are you serious? Tanong ko sa kanya. With our relationship? Seryoso siyang tumango. I am. Really? You will be back for me? Tumango muli siya. Yes, don't worry. We will call every day. Video call. Anya saka huminga ng malalim. I really want to stay here but I need to go back. I promise. Hinawakan niya ang mukha ko. I'll be back. Tumango ako saka niyakap siya sa gitna ng malamig na gabi. Kinabukasan ay bumalik na agad kami sa probinsya dahil uuwi na si Charles sa USA. Tinulungan ko pa nga siyang mag-impake sa kanyang mga gamit at habang nag-iimpake ako, hindi ko maiwasang malungkot. This is my first time having a boyfriend from far, far away. Sabi ko saka nagpatuloy sa pag-iimpake. Tell me if you don't like me anymore ha. Please don't find another girl. If you don't want me, break up with me, okay? What are you saying, Leslie? I don't have plans to find another girl. Tumango ako saka napatingin sa kanya. Good, me too. Hinatid na namin si Charles sa airport kinaumagahan at si Tita Nerissa ay peking umiiyak habang nakatingin kay Charles. Tama na yan, Nerissa. Nakakahiya ka talaga. Asik ni Mama sa kanyang kapatid. Hindi naman yan mamamatay. Uuwi lang. Hindi nga umiiyak ang anak ko eh. Iyak lalo ni Tita Nerissa. So, I think this is goodbye. Sambit ni Charles habang nakatingin sa akin. I'll be back for you, my lady. Yes, sagot ko. I'll wait for you. Can I have a kiss before I go? Tanong niya. Uminit ang pisngi ko. Many people? Ngumisi siya. I don't care. Hinapit niya ang bewang ko saka hinalikan sa labi sa harap ng maraming tao. Maraming nagtitilian kaya't bigla akong nahiya. Kaya nang humiwalay ang labi namin sa isa't isa, napayuko ako dahil sa kahihiyang nararamdaman. See? Many people are supporting us. Ani Charles. I'll be back, Leslie. I love you. Nangilid ang luha sa aking mata dahil sa kanyang huling sinabi at saka napatingin sa kanya. I want to hear your I love you too when you're ready. Anya sabay ngiti sa akin. I love you, Leslie. Pagkatapos sabihin yun ni Charles ay kinuha niya na ang maleta niya. Ngumiti siya muli sa akin at saka kumaway. Bago akong tinalikuran at sumunod na sa ibang tao. Bye-bye, Charles. Ani Mama. Bye, Charles. Si Tita Nerissa. Padalhan mo ako ng pasalubong kapag bumalik ka, ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Hayaan mo nga ako, Linda. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata nang siya'y mawala na sa paningin ko. Long distance relationship ang peg namin ng aking American boyfriend na si Charles. Bago ito sa akin dahil noong kami pa ni Jack, araw-araw naman kaming nagkikita dahil nakatira kami sa iisang bubong. Kaya't bago ito sa akin. Araw-araw ko ang namimiss si Charles eh. How are you, my lady? Tanong ni Charles sa video call. Nasa opisina ang kanyang background.
Nalaman ko na nagtatrabaho pala siya sa isang kumpanya. Bigatin pala siya na afam. He didn't reply. Sorry, I was busy. Sagot ko sa kanya. You not busy? Pinakita niya sa akin ng isang maliit na libro. No, I am free today. I am learning a language. Umawang ang labi ko. Really? Yes, so I can also communicate with you well. Anya sabay ngiti sa akin. Still no progress? I get hired. Balita ko sa kanya. Yes, finally. Congratulations, baby. Thank you. 5 buwan na pala simula nang umalis sa bansa si Charles at ganito na ang aming ginagawa. Araw-araw kaming nagvi-video call. Actually, siyang nagpapaload sa akin kasi kuripot ako. Ibang-iba talaga si Charles sa ibang lalaki kasi hindi ako nasasakal sa kanya. Kahit may language barrier kami, mas umaapaw pa rin ang pagmamahala naming dalawa. Umabot ng 1 taon hanggang sa 2 taon ang aming relasyon. Hindi ko akalain na aabot kami sa gano'n na hindi man lang nagkikita. Umabot na sa punto na napagod ako pero ayaw na ayaw akong isuko ni Charles at iyon ang nagustuhan ko sa kanya. At sa 2 taon namin na relasyon, babalik muli siya sa Pilipinas. Babalik muli siya sa akin. Naku, excited na akong makitang muli ang baby boy mo, Leslie. Excited na sambit ni Tita Nerissa habang iwinawagayway ang tarpaulin na may nakalagay na, "Welcome back, Charles." Mas lalo yata siyang gumuwapo ngayon. Tigilan mo nga yan, Nerissa. Saway muli ni Mama sabay tingin sa akin. Bantayan mo dyan dahil baka hindi mo na makilala. 2 taon ba namang hindi nagkita? Tumango ako saka naghintay sa kanyang paglabas. Nasa airport kami ngayon, naghihintay sa kanyang pagdating. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ngayon dahil ito ang unang pagkikita muli namin simula nang naging boyfriend ko siya. Nai-imagine ko agad kung anong ire-react ko kung sakaling makita ko siyang muli. Dapat gayahin mo yung mga nagbabiral sa TikTok, Leslie. Yung sinasalubong ang afam nila with music. Naku, videohan kita ha. Baka sakaling sumikat ka. Muling sambit ni Tita Nerissa na mas lalong nagpairita kay Mama. Sa gitna ng pagtatalo nila Mama at Tita Nerissa sa gilid ko, parang saglit na tumigil ang mundo ko sa isang lalaki na paparating sa pwesto namin. May dala siyang maleta at sa huling kita ko sa kanya, ibang-iba na ang kanyang aura. Siya na ba yan? Bumilis ang tibok ng puso ko't naniga sa aking kinatatayuan. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa akin. Hey, my lady! Napakurap-kurap ako. Hey! OMG! Nandito na si Pogi! Tili ni Tita Nerissa. Welcome back, Charles! Aren't you happy to see me? Ngumuso siya. I'm back! Kinagat kong ibabang labi ko't unti-unting tumulo ang luha sa aking mata. I missed you! Sabi ko't agad siyang sinugod ng yakap. Ngayong nayakap ko na siya parang ayaw ko na siyang pakawalan. Dahil alam ko na konting oras lang kaming magkakasama dahil aalis na naman siya pabalik sa kanila. I missed you too, my lady. Bulong niya't niyakap din ako. I love you. I love you too, Charles. I miss you very much. Mas lalong humigpit ang yakap ko sa kanya na ikinatawa niya. Let me go first. Anya pero nakayakap pa rin sa akin. No! At saka pumikit ako. I won't let you go. Don't worry, I won't go. Anya na ikinaluwag ng pagkakayakap ko. Kumawala ako sa pagkakayakap at saka tumingin sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ko at gamit ang kanyang daliri, pinalis niya ang luha ko. I won't go without you. Seryosong sabi niya at nagulat na lamang ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko na ikinabilog ng mata ko at napaatras. Nagtilian at nagsilapitan ng mga taong nakakita sa amin at ang iba nagsimula pang magvideo. Charles, what are you doing? May kinuha siyang maliit na box sa kanyang bulsa at saka binuksan niya ito sa harapan ko. Namilog lalong mata ko sa nakita. Leslie, my lady, my Filipina girlfriend, my frenemy.
I want to spend my life with you. And being in a long-distance relationship is quite frustrating. I want to hold your hand, to hug you, and to kiss you every day. I want you near beside me. I want you in my life forever. So I'm kneeling in front of you, declaring that I want to marry you. Will you marry me? Tinakpan ko ang bibig ko sa sobrang gulat at nanginginig ang buong katawan ko. Charles! I love you, Leslie. Whatever you're... Tumangutango ako habang lumuluha na. Yes, yes! I will marry you, Charles! Tumayo si Charles mula sa pagkakaluhod at saka kinuha ang kaliwang kamay ko. Inilagay niya sa ring finger ko ang singsing na nagniningning. At sa harap ng maraming tao, hinalikan niya ako sa labi. Narinig ko ang hiyawan at palakpakan ng mga tao dahil sa nangyari. At tingin ko, hindi ko ito makakalimutan. Ikinasal kami ni Charles sa simbahan. 3 buwan ang nakalipas simula nang mag-propose siya. Pagkatapos nito ay lumipad na kami sa Amerika upang doon naman magpakasal. Hindi man ako pinalad sa mga Pinoy, pero sobrang pinalad ako sa afam na ito na tanggap ako sa kung ano man ako. Ngayong tapos na ang kasal, magkahawak ang aming kamay habang naglalakad sa dalampasigan. Pareho kaming may ngiti sa labi dahil ngayon, araw-araw na kaming magkasama. Mayayakap ko na siya at mahahalikan. Charles, thank you, sabi ko sa kanya habang naglalakad kami. For bringing light into my life. Tumigil naman sa paglalakad si Charles at saka hinarap ako. And thank you too, for giving me a family. I love you, Leslie. I love you too, Charles. Let's create a happy family together. At napatingin kami sa kalangitan nang may fireworks kaming nakita. Masaya namin tong pinanood habang magkahawak ang aming kamay. Ako nga pala si Leslie at ito ang bagong yugto ng aking buhay. Wakas!